Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Bilang ng HIV positive dito sa lungsod ng Lawag, umabot na sa 96. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Agaro pa sa mapulukat inam nga individual na imaldate akas positibo ti HIV dito sa Ciudad Tilawag. Segon kani City Council Health Chairman RJ Fariñas at ikaduan kadagitoy abilang ket lalaki. Romromar at ti steady nga agnat-ngato iti bilang na kadagiti agtawan iti saan na nabababa ngam 25. Gapoy ti datoy kalikagom ni Fariñas sa mayuswat iti information drives kadagiti pagadalan wenno kadagiti agtutubo itadada pa na kay pakat dagiti linteg seknan iti confidentiality dagiti agpa-exam ti HIV diagnosis ken pa nakadetect daytoy a sakit babaan iti self-testing ken community-based testing. Ginutigot ti opisyal ti publiko asaan nga ibuli dagiti agsagsagaba iti daytoy a sakit. Gapot ang mabalin daytoy amang lapad kadagiti potentially nga infected kadagitoy nga agpatest ken kitaan no adda ti kastoy a klase iti virus iti bagida. Ipo dito Ciudad Tilawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo, iba't ibang serbisyo inihatid ng Sangguniang Panlunsod ng San Fernando, La Union sa mga mamayan sa ginanap nitong out-of-hall session. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Nangidanon itinaduma-duma serbisyo ti Sangguniang Panlungsod ti San Fernando, La Union kabayatan ti out-of-hall session daytoy ijay Barangay Sagayad, San Fernando City, La Union. Indaulwan ni City Vice Mayor Alf Ortega ti panakaipaay dagiti libra serbisyo kas iti pukis. Serbisyo iti medical ken blood typing, manipod iti Provincial Health Office no PHO. Green lectures baban iti lupon ng mga individual na nangangalaga ng kalikasan no link ken ti palit basura program, manipod iti City Environmental and Natural Resources Office no Senro. May basar iti wargawag ti sanggunian, tarigagay ti out-of-hall session, ang mapapartak ken mayasidag kariti umili ti na duma-duma a serbisyo ken programa. Sigun pa iti sanggunian, napatagda ito yung aktibidad tapno maipanamnama ama iyan na top, iti kasapulan dagiti umili dagiti mabukal, a lokal, alintag. Nairanod karigito a serbisyo ti upat agasot a residente ti Sagayad, San Fernando City, La Union. Manipod Agoo, La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. 112 tupad program beneficiaries ng lungsod ng Borongan tumanggap ng ayudang pinansyal. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Nagbinulgay atong Department of Labor and Employment Dole Eastern Samar Provincial Field Office ug atong lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan ipinaghan Public Employment Service Office of PESO a pag-payout nga dahadton 112 nga pinakauri nga tupad program beneficiaries sa syudad nga gimbuhat a covered court ng Barangay Bugas Martes, Mayo 14. Ang nasabi nga mga beneficiaryo in asosasyon in mga parag-uma nga nagtitikang ha Barangay Bugas kan agaw kag bunga nga nagtrabaho sa KEB hinapulo kaadlaw pagpakaupay hanhalinat magtanim ng prutas at gulay o hapag project haira barangay. Samtang aton mga benepisyaryo nga tikang ha Barangay Kagbunga inaging kabakyang ha Barangay Kalinisan Program haganap area nga usahan mga tourist destination han syudad. Kinarawat in 4,050 pesos ang kantidad din ayuda pinansyal ang nasabi nga mga benepisyaryo. Samtang yan nga tuig 2024 maabot na hinharos unmil adton ihap hantupad beneficiaries sa syudad nga iginpaagi ha Public Employment Service Office. Tika nga syudad ng Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Soc Aberia mula sa Borongan. Pumunta naman tayo sa Sogod. Inflation rate sa Southern Leyte tumaas sa 4.9%. Pakinggan natin si Aljon Malot para sa kabuang ulat. Subling ni Saka ang inflation rate sa Southern Leyte matod sa report sa Philippine Statistics Authority kun PSA. Nasayran sa PSA Southern Leyte nga na-record sa probinsya ang 4.9% ng inflation rate sa Abril nining tuiga. Mas taas kini kung itandi sa 3.5% sa nakalabay nga buwan sa Marso o sa 2.6% nitong Abril tuig 2023. Gilambigit sa PSA ang pagpaspas sa inflation sa Southern Leyte sa pagsaka sa index sa food and non-alcoholic beverages sa 8.6% gikan sa 6.8%, transportasyon sa 2.8% gikan sa 1.4% ug sa health sa 5.8% gikan sa 5%. Dugang sa ahensya nga nisaka usab ang inflation sa index sa restaurant and accommodation services, alcohol, beverages and tobacco, personal care and miscellaneous goods and services, furnishing, household equipment and routine household maintenance ug recreation, sports and culture. Tungod niini, na-record sa Southern Leyte ang labing taas nga inflation rate sa kinatibukang Eastern Visayas. Gikan sa Sugod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Aljon Malot mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Bagong Pilipinas Serbisyo Fair isasagawa sa Cagayan de Oro. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Dili mo menos sa 50,000 ka mga Cagayanon ang makabenepisyo sa lain-laing nga serbisyo gikan sa lain-laing buhatan sa gobyerno sama sa DSWD, Department of Labor and Employment, Commission on Higher Education, Department of Foreign Affairs, guban pa alang sa ipahigayon nga Bagong Pilipinas Serbisyo Fair dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro karong adlaw Mayo 16. Kini ang gibutyag ni First District Assistant Director Bert Amplayo gikan sa buhatan ni Congressman Lurdan Suan. Gitakda nga mobisita dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro si Presidente Marcos Jr. uban si unang ginang Liza Marcos. Matod pa ni Amplayo nga dakong garbo sa Dakbayan nga napili ni Presidente Marcos Jr. ang Cagayan de Oro aron masinati sa katawan ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, dindagan na usab nga mga Cagayanon ang mapadangatan sa serbisyo ug assistance nga dakong makabenepisyo kini sa tagsatag sa nila ka pamilya. Dungan usab nga ipahigayon karong adlaw ang paglunsad sa Love for All project sa First Lady uban sa pag-abag sa government agencies, local government units ug private sector. Ang lab o laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat nagtumong sa paghatag sa healthcare services alang sa vulnerable and disadvantaged members sa katilingban. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan muna natin ang Zamboanga. Bagong bypass at diversion roads na nag-ugnay sa Dapitan at Dipolog City magiging mitsa sa economic growth sa naturang mga lugar. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Magsilbing pabilo sa kalambuan ang bagong bypass o diversion road na nagdugtong sa Barangay Sikayab sa Dakbayan sa Dipolog o sa Barangay Bukana sa Dakbayan sa Dapitan sa Zamboanga del Norte. Mao kini ang panahom ni Engineer Kayamumbaw Dia, Regional Director sa DPWH9 sa dihang natibawas ang konstruksyon sa maong kalsada. Ang bypass o diversion road nga may gilayon nga kapin sa 1,000 linear meters nagkantidad kinig 50 milyones ka pesos. Ang nagdumala sa implementasyon sa proyekto mao ang DPWH Zamboanga del Norte First District Engineering Office. Matod ni Director Dia, ang kalsada naghatag kinig luwas og tulin nga biyahe
sa mga benepisyaryong residente ug naglulot usab kinig hapsay nga connectivity ug mobility sa magkanait nga mga barangay. Ang maong proyekto kabahin gyapon sa infrastructure flagship projects ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ilawom sayang Belvedere More Development Agenda para sa bagong Pilipinas. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Gubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan. Groundbreaking ceremony sa itatayong 90 million pesos na housing project para sa MILF community sa Lanao del Norte tinalakay sa isang pagpupulong. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Gihisgutan sa usa ka meeting ang pagpangandam alang sa groundbreaking ceremony sa 90 million pesos nga kantidad sa housing settlement project alang sa Core Camp Bilal Moro Islamic Liberation Front o MILF community sa probinsya sa Lanao del Norte. Gipangunahan kini ni Lanao del Norte Vice Governor Alan Lim uban ng Department of the Interior and Local Government, National Housing Authority, Executive Committee, Technical Working Group ug uban pang stakeholders. Gikasabutan sa maong meeting nga ang groundbreaking ceremony ipahigayon karong umaabot nga Mayo 28, 2024. Ubos kini sa Localized Normalization Implementation Program sa gobyerno nga nagtumong nga mahimong mas progresibo ug stable nga komunidad ang mga kanhimang gugubat sa MILF sa Lanao del Norte. Kainumduman nga ni atong April 23 por mga gipirmahan sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ug Local Government Unit Lanao del Norte ang kasabutan alang sa pagpatuman sa LNI sa probinsya. Nakaangkla kini sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB ang kasabutan sa kalinaw nga gipirmahan niadtong 2014 tali sa gobyerno ug MILF. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.